namang maghahabol sa amin dito. Kami ang pinaka makapangyarihan dito. At yan silang lahat, wala sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Duterte. Noong isang kahapon, nandito ako, bumisita ako kay President Duterte. Sinabi ko sa kanya, bukas meron kaming rally. Sabi niya, ano ang rally niyo? Sabi ko, lima mo ang isang mali sa paggawa pa ng isa pang mali. Diba? Correct. Sabi niya, bakit? Meron pa bang mga tao na pumupunta doon? Sabi ko, ang daming Pilipino sa buong mundo ang lagi-laging gumagawa ng pagtitipon. Sabi ko sa kanya, kahit 5 na lang kami doon sa park, magsasalita pa rin kami. Dahil kahit 5 lang kami, ay mali pa rin yung ginawa nilang pagkuha, pagdukot sa iyo. Hindi naman dahil madami tayo, ay tama. Pag konti na lang tayo, ay mali. Ay tama na yung ginawa nila. At dahil marami tayo, mali yung ginawa nila. Hindi. Kahit mag-isa lang akong tatayo dito, alam mo ma'am, may nakita ako isang babae doon kahapon. Ano siya, foreigner. Doon sa may train station, may dala-dala siyang sarili niyang speaker. At nagsasalita siya, hindi ko naiintindihan dahil Dutch ata yung salita niya. Nagsasalita siya, mag-isa. Walang nakikinig sa kanya, walang nakatayo sa harap niya, pero nagsasalita siya. Naisip ko, aabot din ng panahon na ganun na rin ang gagawin ko. Kahit mag-isa ako, magsasabi ako sa ICC, mali ang ginawa ninyo. At pinagpipilitan nila ang mali na ginagawa nila dahil dinidikdik nila sa ating lahat ang kanilang mga paniwala. It's a very Western-centric mindset. Nakita niyo ba kung meron silang nakuhang mga malalaking detainees, mga akusado? Saan sila lagi kumukuha ng mga tao na nililitis nila? Sa Africa. Andun sa loob, kasama namin. Hindi ko lang sila makausap dahil French ang kanilang pananalita. Ganon ang ginawa ng ICC. At ngayon, dahil alam nilang dalawa, alam ng ICC, alam ng administrasyon ni BBM, na wala kahit isang ebidensya, ay gumagawa na sila ng ebidensya. Lahat ng namatay, war on drugs. Yes. Lahat ng buto, War on drugs. war on drugs. Lahat ng pinatay dahil sa love triangle, war on drugs. Lahat. Dahil wala nga silang ebidensya. Missing sa Bungeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandyan na yung missing sa Bungeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Diba? Kasi walang buto. Kailangan natin ang buto. Hanapin natin ang missing sa Bungeros. Mga biktima ng war on drugs. At anong ginawa nila? Noon, sabi nila, mag-iimbestiga ang Pilipinas. Bubuksan natin ang EJK Task Force na mag-iimbestiga. Nung wala talaga silang makita, wala silang mahanap, ano sabi nila? Ay, wala na. Sinunog na lahat ng ebidensya. Nawala na lahat ng ebidensya. Sinunog na. Nag-imbestiga na nga noong 2012, di ba? Sa panahon ni dating Justice Secretary Laila De Lima. May dala-dala pa siyang bungo noon. Kung maalala niyo, di ba? May dala siyang buto. Tapos buto pala ata ng baka yon kasi lechona ng baka yung
Diba? Nag-investigate na sila 2012. O, nagbukas na kuno ng inquiry 2024. Hanggang ngayon, wala silang ebidensya. Pero hinawakan pa rin nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi ito na lang yung kaso namin. Hindi namin mahuli si Netanyahu eh. Hindi namin mahuli si Putin. Panghawakan namin ito si Duterte kahit na wala kaming ebidensya. Sinasabi na namin, sobrang tagal niyo na siyang pinanghahawakan, dinedetain sa pre-trial stage. Diba? Sobrang tagal na. Ibigay niyo yung interim release. Kasi sa inyo naman na provision yan eh. Interim release, nandyan nakasulat. Pero anong sabi nila? Ay hindi. Hindi pwede. Dahil ang gagawin niya ay tatakbo siya. A flight risk daw. Paano naging flight risk yan? Nahirapan na nga yan umakyat ng eroplano. Paano mo itakbo yan? Na pag sinabi mong, oh tara na, pack up na, nandyan na sila, huhulihin tayo. Hindi nga siya makalakad ng maayos. At saka wala siyang ibang gustong puntahan kundi umuwi sa Davao City. Sinasabi niya, yung mga supporters, oo, totoo, matanda na siya. Pero yung mga supporters niya, tinitreaten nila ang mga witnesses, mga prosecutor, ang ICC. Wala ngang witnesses, sinong ititreaten? Kaya nga. Nawalan sila ng budget. Ang sinasabi nila, ay, madami siyang baril, madami siyang pera. Ngayon nga, binibenta na nga yung bahay niya kasi duda ko, kailangan ni Hanilet ng pera. Diba? Hindi na makatarungan yung sinasabi nila sa paghawak at pag-detain kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi ko, hindi ako mapapagod sa paulit-ulit na pagsabi sa kanila. I-dismiss na nila yan o di man ibigay nila ang interim release. Dahil meron ng bansa na nagsabi, tatanggapin namin siya dito. Lahat ng gusto ng ICC, gagawin namin. Ibigay niya sa amin si Duterte. Meron na eh. So bakit niyo pa kukontrahin yan? Alam niyo namang mahina yung kaso. Takot sila. Kasi wala na silang kaso pag na-dismiss ang kaso ni Duterte. Ano pa bang silbi ng contribution ng mga member states sa ICC? Walang kaso. Wala na silang trabaho. magko-contribute. Eh, wala naman kayong nakakulong eh. Wala naman kayong kailangan na patakbuhin na kulungan eh. Wala naman kayong kailangan na mga assistant, mga prosecutor dahil wala namang kaso na eh. So bakit ba kaming mga mayayaman na mga bansa magbigay sa ICC? At ilan na ba ang umalis sa ICC? Pilipinas. Umalis na. Sino yung isa? Hungary. Umalis na. Dahil nagising na. Alam na nila na wala ito. Gusto lang nila ipilit ang kanilang paniniwala sa global order. Kahit kayo-kayo lang yan mga Pilipino, sasali kami. Makikialam kami. Kahit bansa nyo yan, hindi namin bansa yan, makikialam kami. At sa pilit nilang pakikialam, sa pagpilit nilang pakikialam, gumagawa na sila nag-iimbento na sila ng witnesses, nag-iimbento na sila ng Kaso. Nakita nyo ba yung investigation sa House of Representatives?
Nakita ninyo kung paano nila ginawa na magsalita si Garma, si Royina Garma, yung pulis na babae. Paano nila ginawa? Diba una sinabi nila, uy, pinatay mo ang boss mo. May kaso kang murder. Tapos anong ginawa nila sa likod? Sinabihan nila, hindi ka namin iimbestigahan sa murder. Mag-witness ka kay Duterte. Saan ang investigasyon ngayon sa murder ng boss niya? Wala, di ba? Kasi yun ang kapalit. Magsalita ka na magsalita. Kasi kailangan namin ng witness. Dahil wala kaming hawak kahit isang ebidensya. Hindi lang yan si Royina Garma, meron pang isa dyan na pinipilit nila na magsalita. Sabi nila, i-threaten daw yung witnesses. Ang tagal na alam ni Pangulong Duterte na pumapasok ang ICC sa Pilipinas. Kahit isang beses, meron ba siyang ginawa kay Las Cañas? Ang tagal na Las Cañas nagsasalita. Kahit isang beses, may ginawa ba siya kay Matubato? Ang tagal na ni Matubato nagsasalita. May ginawa ba sa mga ICC prosecutors na pumasok sa Pilipinas? Wala. Pinipilit lang nila yung gusto nila at naghahanap sila ng justification para sa injustice na ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yan po mga kababayan, ang kailangan natin paulit-ulit na sabihin sa mundo. Kanina may nagtatanong, nagrarally tayo ng nagrarally, wala namang nakikinig sa atin, tayo-tayo lang din. Ano bang pwede nating gawin? Madami sa inyo ang dual citizens na. Yes. Diba? Yes. Madami sa inyo, ang karamihan sa inyo, majority dito, 90% or 98 siguro percent ay tiga Europe. Yes. Yeah. Sabihan ninyo ang mga gobyerno ninyo. Bigyan nyo kami ng accounting sa binibigay namin sa ICC. Bakit tayo nagko-contribute sa ICC tapos ganyan lang yung ginagawa nila? Iniipit nila ang mga kalaban sa politika. Nagpapagamit sila sa mga bansa. Ginagawa nilang exchange gift. Ang kaso nila para sa kooperasyon ng may problema sa politika. Yan ang pwede nating gawin. Pilitin ninyo ang mga gobyerno ninyo magtanong. Bakit kayo nagko-contribute sa ICC? Bakit kayo nagko-contribute sa isang institusyon na ang ginagawa ay isang injustice sa aming kababayan? Ganyan dapat ang paulit-ulit natin na tanong. Ganyan din ang paulit-ulit natin na sasabihin sa ICC. Huwag nyo na ipagpilitan ang mali ninyo. Tanggapin nyo na lang na unang-una, hindi talaga kayo pwede na mag-imbestiga. Pangalawa, kahit nag-imbestiga kayo, kahit hindi na pwede, kita nyo, wala kayong mga ebidensya. Hanggang doon sa Pilipinas, lahat ng namatay ay War on drugs. War on drugs. Para lang mapatuloy nila ang kanilang narrative o kanilang istorya na marami ang namatay sa war on drugs. Ang kalabasan, 43 murder cases. 43 murder cases, Ng mga kriminal. pero sa sabi, crimes against humanity. Pero ang namatay, mga kriminal. At hindi pa nga tayo sigurado kung yung 43 na yon ay totoo ngang namatay. Diba? Kasi merong isa, ang sabi niya, diba? Uy, bakit yung picture ng tatay ko na hindi naman pinatay Nandun. sa war on drugs,
wala namang kinalaman sa droga, pag nandyan sa mga biktima. Meron pang OFW doon. Nag-iimbento na lang para lang ipagpatuloy, para lang patuloy din ang suporta ng mga malalaking bansa sa organisasyon ng ICC. Yes ma'am, papunta na po tayo doon. Ang estado ng ating bayan. Ano ang nararamdaman natin? Hopelessness, frustration, anger. Pait. Dahil tayo ay bumoto para sa Pilipinas. Nabodol po kami, ma'am. Anong nangyari? Walang naibigay kahit isa. Wala tayong nakikitang pagbabago. Kayong lahat, masasabi nyo yan. Kasi pag uwi nyo sa airport pa lang, nakakabuisit na, Nakakangaway di ba? pa naman yung kamay ko. Huwag mo po Irritado ka sabihan na na sa ayusin yung airport kamay. pa lang. Kasi ngawit na yung Kasi kamay alam ko nyo, po. kahit na malaki yung airport natin, merong mga lugar dito na maliliit lang ang airport nila, pero maayos, malinis, organized. Napakadaling lumabas. Walang rekutitas na check-check. Diba? Correct. Hindi ka natatakot Walang na nakawin yung laman ng mga pasalubong mo. mga animal. Paglabas mo sa airport, naku, Ako ni Katipay. bago ang lahat, magdasal tayo dahil pangit ang panahon sa Pilipinas. At marami ang umiinda ngayon ng landslide at pagbaha. Ipunin ang tubig. Ipunin daw ang tubig, ma'am. Sabi ni BBM, magamit sa tagtuyo. Dahil daw ang Yan, tubig. Yes, ma'am. magagamit ang tubig sa tagtuyo. Yes, ma'am. Ipunin daw ang ulan. Ipunin. Ipunin ang ulan. Ilagay sa pantry, ma'am. Ilagay sa pantry. Idea ng bangag talaga. Gamitin Correct. na yung No? sa ulan, ma'am. Grabe Ilagay ka sa dati. pantry. Diba? Ano yun? Grabe ka bugo. Gamitin sa tagtuyo. Asa ng 5,500 control projects? Correct. Hindi ko alam ang paano naging presidente yan ng Pilipinas. Hindi ko talaga alam. Ano magagawin natin, ma'am? Sorry. Dahil in-endorse the movie. Be with you. Ang Inday! Bodol Israel, ma'am! Bodol Israel! Oo. Ako? Ikaw Ma'am, ikaw dapat Oo, yun, ma'am. ma'am! Alam ko yun. Madami nagsasabi sa akin yan. Sa Pilipinas, ma'am, kahit saan na po umikot, yan ang sinasabi nila dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Kasalanan mo, ma'am! Pero dahil sa'yo, aangat ang Pilipinas. Ma'am! Akala ko kasi. Akala, ma'am! Ma'am, maraming namatay sa maling akala! Akala ko kasi. Maraming namatay sa akala, ma'am! Gusto, Maraming namatay, ma'am! Maraming akala ko kasi. Di ba ikaw, magulang ka, or may edad ka na, magulang ka, ang gusto mo para sa anak mo, may maganda yun. Hindi bumabaha yung inyong lugar. Makakalakad siya, makakapasok siya ng paaralan na maayos, hindi tayo takot na may mangyayari sa kanya. Pag may sakit, pumasok ka sa hospital, automatic, nandiyan na kaagad yung tulong ng gobyerno, hindi ka pa mag-hanap-hanap saan. Tama. May malinis, maayos, mabilis na bus, o train, o tram. Tama. Di ba ganun ang pag-iisip nating lahat? Ganyan tayo mag-isip, di ba? O tapos pangarap natin na, ay, sana umabot ang araw na hindi na tulad ko, ang aking mga anak na naghihirap dito sa ibang bansa. Tama. Na dugo, luha at pawis, araw-araw ang nangyayari sa akin dahil sa pagtatrabaho para sa aking pamilya. Di ba ganun yung pangarap natin? Hindi ko alam kung bakit hindi ganyan.
Akala ko, Akala mo, ma'am! ganyan ang pangarap niya para sa atin lahat. Lalong-lalo na para sa ating mga anak. Ibali, ma'am, 2028! 2028, ma'am! May panahon pa, ma'am! Huwag ka na mag-no, ma'am ha. Ma'am, please, ma'am! Ma'am, Huwag ka na mag-no. Talaga ikaw na presidente. Ma'am, 2028! Uuwi na kami, ma'am! Ma'am, hindi kasi siya gawain ng isang tao lang. Hindi siya gawain ng presidente. Isipin mo, kunwari, presidente ako. Kunwari, nakita niyo yung House of Representatives, ma'am? Ilang buhaya yon? 305? 315? O sabihin na lang natin, hindi buhaya yung iba. 295. Pwede buhaya. hilawan, ma'am. Tanggalin, ma'am, kami ang ipalit! Kaya nga nung kampanya, di ba, nangampanya ako sa inyong lahat. Sabihan Hindi natin kasi yung mga naiwan sa gamit Pilipinas. sa tripod yung ano. Hindi isang dahil cellphone. sikat, hindi dahil galing sa dinastiya, hindi dahil paulit-ulit kapamilya ng politiko ay ilagay natin dyan. Piliin natin yung karapat-dapat at marunong. At nag-iisip siya para sa bayan at sa taong bayan. Correct. Diba? So, isipin mo ma'am, sa susunod na eleksyon, nandyan na naman sila. Grabe. Eleksyon! Ang mga buhaya, ma'am! Palitson! Kahit binoto mo! Kaya hindi siya magagawa ng isang tao lang. Tama. Kailangan baguhin natin. Tayong lahat, sama-sama, baguhin natin. Nandito kami, VP. Kahit Totoo yan, ma'am. I agree. I totally agree sa sinasabi mo na may dayaan sa nakaraan na eleksyon. Kaya